Amerika. Anong gagawin sa Amerika? Mag-i-speech lang ba siya sa United Nations? Or magkakaroon sila ng campaign, no? To hide something that the public must know. Dahil ang balita ko, September 2, kung di ako nagkakamali, MJ, ay lalabas na yung resulta ng isang drug testing na isinagawa sa o sa ilang mga Pilipino na bumisita sa Southern California several months ago, no? To attend an event at mukhang may lalabas na mga impormasyon which are detrimental to the state actors in the Philippines, MJ. Lifestyle check. Napakadali eh. Tingnan lang nila yung top 6. Doon pa lang may problema na sa taxes, may problema na sa paano nila nakuha yung pera niyan, paano naging ilang 1,000% ang itinaas ng kanilang kinita na hindi naman sila nagnegosyo, no? Dahil bawal magnegosyo, hindi rin sila nagpractice ng kanilang profesyon kahit sila ay congressman. So, diyan pa lang madali mong you're talking here of Congressman Garjola, Congressman Suarez, Congressman sino siya Leyte? Martin Romualdez, anong pangalan nito? Gonzales ng Pampanga, Manix Talipe ng Zamboanga. Madali sana eh. Dating PNP Chief Torre. Sa tagal mo bilang media man, Manong J, meron ka bang naalala na parang kahalintulad nitong sitwasyon na yung pinaka-pinuno na may natitira pang mga taon sa kanyang bago siya mag-retiro, 4-star general, ay nalagay sa bingit ng alanganin dahil pinalitan at naka-floating ang term na ginagamit. Sa nakalipas po, Manong J? Wala. Talagang first. Unang-una talagang first ito si General Nicolas Torre III, no? Kauna-unahang PNPA graduate na naging PNP chief. Kauna-unahan din na tinanggal ng 2 days ago bago in-announce. Officially natanggal na siya, no? O nasibak na siya sa kanyang pwesto bilang chief ng PNP. Pero hindi ito ang una na nagkaroon ng sabay na, in other words, may 4-star general na nakaupo, pinalitan ng lower ranking general, pero hindi pa retirable. Kasi si General Torre, sinikay supposed to be March 26, 2026 pa siya magre-retire, ano? That would be next year, mahaba pa yan. Meron pang September, October, November, December, January, February, March. 7 months, no? Pero hawak niya, yan ang problema ngayon ng PNP eh. Sapagkat unless ma-dismiss siya from the service or mag-file siya at ma-approve yung kanyang early retirement sa PNP, hindi pwedeng hawakan ni Lieutenant General Nartates, ni Joan Nartates, yung ranggong 4-star general. Kasi hindi pwedeng, wala pa akong alam sa kasaysayan na pwedeng dalawang 4-star, isang floating at saka isang active ang nasa service ng PNP. Pangalawa na dyan, yung magkakaproblema, mas malaki ang sweldo nung hindi PNP chief kaysa sa PNP chief, Admar.
Opo, dahil naalala ko rin nung si PNP Chief Purisima ay nasuspinde. 4-star general siya noon during that time. Yes. At meron pa siyang mga ilang buwan yata bilang 4-star general. Ang pumalit sa kanya 3-star na si General Espina. Hindi rin yun nakuha yung 4-star, no? Either na lang mag-resign or early retirement. Pero nabanggit naman ni Torre na kanyang gagastusin or kanyang ikukonsumo yung kanyang mga leave, no? So kasalukuyan siyang naka-leave sa mga naipon na raw niya na leave sa kanyang serbisyo. Pero sa nakikita niyo po dito sa galaw na ito, wala po bang free hand sa ang PNP chief na mga siwa sa kanyang nasa ilalim o yung mga kanyang magiging katuwang sa pamamahala sa hanay po? Kasi ito po yung issue. Nung merong number 2 na sa kanya, inilipat niya doon sa Mindanao. Ang number 2 man, which is 3-star general, which is ang naalala ko na last na yata na pinatapon doon si Lieutenant General Danao, na ganun din, na naging OIC ng PNP naman yun, na itapon din sa Mindanao, na parang sort of parang demotion doon sa mismong number 2 man, Manong Jay. Actually, kwan yan bawal dapat yan. Unless it is approved by the National Police Commission. Kasi sa kanilang organization, yung mga senior officers, nasa yung Deputy Director General for Administration, for Intelligence, for Operations, yung mga gano'n, no? For kung ano pa yung mga higher ranking. Dapat yan kasi humingi ka ng pahintulot, no? Kung ikaw ang PNP chief, bago ka magsagawa ng anumang pagbalasa, ay may may approval ng PNP, ng National Police Commission. Ang balita ko sa nangyaring ito ay hindi na bungusina si Mr. Torre sa Napolcom at tinawag ang pansin niya pero mukhang inignore niya. Kaya ang nangyari, binalikan siya. Parang ang labas kasi ang governing body ng PNP ay ang National Police Commission. Ang chairman dyan usually, ang pagkakaalam ko, yung DILG o SILG, Secretary of Interior and Local Government. So mukhang ganun ang nangyari. Maraming kinilo si Mr. Torre bilang PNP chief na mukhang lumagpas doon sa authority niya in the conduct of his business, no? So ewan ko kung may iba pang dahilan, no? Kasi may mga iba ring mga kwento sa kusina ng Malacanang na bulong-bulungan na hindi lang yon ang dahilan, no? Merong mga paranggit at kung ano-ano pa na sinasabi, pero officially ang lumalabas na dahilan kung bakit siya inalis bilang PNP chief ay dahil sa infraction, administrative infraction doon sa conduct of business diyan sa PNP. Opo, hindi ba kayang matabunan sa sinasabing mga kakayanan niya or mga accomplishment niyang sinasabi or mga programa na kanyang ini-implement ngayon sa hanin ng pulisya, yung ganong lapses na talagang na-delete? Lalo na yung kanyang ipinagmamalaking 5-minute response, ipinagmalaki pa niya sa Pangulo yung 911, di ba? Nag-demonstrate pa siya mismo doon sa Pangulo, pinagmamalaki niya lahat ng kanyang mga nagawa. Pero sa isang iglap lang, nawala ang lahat. Parang kanta lang po, Manong Jay. Hindi, marami talagang itaka, no? Maraming itaka sa pangyayari sapagkat yung kanyang walking paper ay pirmado ng 24, no? Natanggap niya 24 ng gabi, kung di ako nagkakamali o dapit hapon. Pirmado ni Secretary Bersamin. Before that, siguro mga 22, 23,
nag-briefing pa siya, nag-command conference pa with the president. Pinagyabang pa niya yung kanyang anong tawag ito, respond, no? Yung niraradyohan, sumasagot, may nawawala sa ere. So maraming nagtaka dun sa mga nasa administrasyon, bakit siya o bakit biglang-bigla yung kanyang pagkakaalis, no? Pagkakatanggal bilang PNP chief, no? Although marami rin nagsasabi na marami kasing laro ito, no? It could be ito personal analysis ko, Admar, MJ, na it could be a step by the president, no, Mr. Marcos, to please, no, the growing number of dissent, no, from the graduates of the Philippine Military Academy. Kasi tandaan natin, last batch yan, class 92, sila Mr. Nartates, at parang malaki ang tampo nung PMA alumni, at na hindi man lang binigyan ng, kumbaga parang send off yung PMA, na malaki naman ang naiambag, no, sa pagsisimula ng Philippine Constabulary, napunta sa PCINP hanggang sa maitatag ang PNP, no. Isa yan sa possible na para hindi na kumulo ang kasirola ng disgusto, dahil alam naman natin marami na ngayon ang galit, no, sa nangyayari sa gobyerno, sa administrasyon, dahil nga dyan sa samot-saring mga issue katulad ng flood control, na trilyones ang pinaglaruan, yung ayuda, yung mga pondong nawawala sa PhilHealth, DBP, Land Bank, Bangko Sentral, yung binentang gold at kung ano-ano pa, pati na lalong-lalo na yung mga insertions na bilyon-bilyon sa 2025 national budget. So parang ano ito parang band-aid, no, solution, para nang sa ganoon maampat yung posible na paggalaw ng mga tao against the Marcos administration. Tandaan mo, pumuputok ngayon yung mga panawagan na resign, leave, bitawan mo na yan, hindi mo kaya, you're a weak leader, maraming ganyan you're incompetent. So it is possible na isa ito na pang sa Bisaya pa pandani, no, sa mga general o mubampang opisyal sa Armed Forces of the Philippines and PNP, not to move against the administration. Mukhang may kulo sa kasirola na hindi alam ng ordinaryong Pilipino. Opo, sir, mayong buntag si MJ po ito. Kamusta po ang Yes, sir. monitoring po ninyo sa mga flood control projects po dyan sa Mindanao? Actually, nilabas ko kahapon yung listahan at I am surprised na yung lalawigan ko ay dito sa Davao del Sur ay isa sa top 20 na pinaglaanan ng pondo ng anong pangalan to. That's why ang media rito, yung local media is nag-iingay at tinatanong si Congressman Cagas, John Tracy Cagas, saan ba napunta yung almost 10 billion na yan? Na mahigit pala 10 billion na flood control project. Kasi although sa ibang area dito sa Mindanao, MJ, lalo na yung inilabas natin sa area ng Bukidnon, talagang matutuwa ka sa ganda ng ginawa nila, no? Hindi pinagnakawan, no? So kung sino man yung mga namumuno diyan sa area ng Bukidnon, dapat sana ganun lahat ang ginawa, no? Yung bang ginawa nila talagang parang pwedeng pamasyalan ng tao, no? Maganda pagkagawa pero hindi katulad ng mga magic dyan sa Bulacan na wala talaga, at saka sa iba pang area katulad ng Mandaue, sa Lucena, no, kung saan nandoon ang mga yung mga actors, no, yung top 6 na dati-dati ang kanilang statement of assets, liabilities and net worth
ay a few 100,000 or 100 million. Pagkatapos ngayon ay nasa 1, 2, 3, 4 billion na ang kanilang statement of assets, liabilities. Kaya kung mag-ano, anong tawag na pinababalita ni Aling Claire sa Malacanang, yung lifestyle check, napakadali. Tingnan lang nila yung top 6. Doon pa lang may problema na sa taxes, may problema na sa paano nila nakuha yung perang yan, paano naging ilang 1,000% ang itinaas ng kanilang kinita na hindi naman sila nagnegosyo, no? Dahil bawal magnegosyo, hindi rin sila nag-practice ng kanilang profesyon kahit sila ay congressman. So, diyan pa lang madali mong you're talking here of Congressman Garjola, Congressman Suarez, Congressman sino siya Leyte? Martin Romualdez, dong anong pangalan nito? Gonzales ng Pampanga, Manix Talipe ng Zamboanga. Madali sana pero meron akong nababalitaan din galing sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, na nakalinya itong 6 na ito sa padadalhan ng imbitasyon sa PINA or warrant, depende sa kanilang tugon in the near future. Because September 1, yung balik ng investigasyon ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, MJ. Pero sir, di ba, kung titingnan po yung bigat ng intention, kung seryoso talaga, hindi ba po dapat hindi mo na isinasa publiko, binibilisan yung case build-up, pinagagalaw yung Commission on Audit, para hindi mo ina-announce sa media, i-announce mo yung resulta na para hindi magkaroon ng pagkakataon itong mga nasasangkot sa issue ng flood control na makatakas o makagawa ng diskarte para takasan po yung kanilang pananagutan. Yun po yung naging tingin ni Attorney Trixie Cruz Angeles na bakit daw ina-announce, bakit daw pinupuntahan yung mga sinasabing sablay na proyekto, binibigyan mo rin ng pagkakataon yung mga kalaban na makalipad pa ng bansa or makagawa pa ng mga palusot para takasan nga yung kanilang responsibilidad. I think yung reaction ni Attorney Trixie is more on Mr. Marcos doing the PR stint, no? Kasi obviously ang ginagawa ng Malacanang ngayon, kunyari, hindi ko alam kung kunyari, no? Pero ang ginagawa nila ay parang pinangungunahan nila ang publiko na para masabing, oy, hindi namin pinababayaan yan. Pero remember, 2 years ago, pinagyayabang ng Palasyo itong 9,000 or more na flood control projects na nung magsona, in-announce na 5,500 yung tapos na, maganda pagkakagawa, at libo-libo pa ang ginagawa. And then, noong unang bumaha, noong na-fact check ng baha, yung mga flood control, ang dinahilan na unab, nabangga ng barko, yung isa. The rest, nandyan lang yan, na-overwhelm lang ng ulan, ng baha. Yun ang exact words ng presidente. Pero apparently, noon pa lang, talagang napakarami na ng ghost project, flood control project. Mga itinalang tapos, pero actually wala. So, ito ngayon, pinapakita na, ang presidente, alam nito, nakarating sa kanya, kaya gumagalaw siya, kumikilo siya, hanggang pinakahuli nga yung sinasabi niya, mag-lifestyle check. But in truth, alam natin, tayo mga nasa industriya ng multimedia, alam natin na ito ay simpleng PR stunt, no? Or spin, no? Para nang sa ganun maalis yung init against the president and the administration. Pero hindi mo pwedeng yan Kasi kaya nga announce sila ng announce itong administration, tuloy may mga balita ngayon na yung ibang actors ay nakalipad na, no? The likes of Saldico, si Martin Romualdez, at kung sino-sino pa, including Dong Gonzales, nakapunta na kung saan man sila nagpunta, no? Na inaalam pa natin kung talagang nakalipad na nga o ito ay pabalita rin para iligaw yung
tapos sabay pa ng paputok ng mga paglilihis na issue, no? Na ginagamit pa pati si Pastor Apollo Kibuloy na itong mga, sabi nga ni former presidential chairman ng ng Anti-Crime Commission, Anti-Graft and Corruption, no? Commission, Belica, na itong gumawa pa sila ng Tuadcom, no? Para imbestigahan yung kunyari imbestigahan yung sarili nila. Lahat naman yan sangkot name it, sino ba yung mga nandyan, mga active sa Quadcom na involved din dito sa issue ng anong pangalan nito ng flood control, no? You're talking here of Ajong na sila rin ang may-ari ng MMA Achiever Construction and Development Corporation sa Lanao na nakakuha ng daan-daang milyong flood control project. Si Ortega ng La Union, no? Yung pumipilantik ang kamay na kahit balbasarado, no? Na tinatawan ng La Union. Sino pa bang maingay? Si Kung Hum na nasa drug watch list na drug lord doon sa war on drugs ni PRRD, no? Tapos si COMELEC selected congressman ng Manila, no? Si Abante na hindi naman ihalal ng taong bayan. Sila yung mga maiingay at mag-iimbestiga pa daw sila, no? Hindi po pwede na mag-imbestiga sa sarili yung mga main actors ng ng skandalong ito. Kaya sa totoo lang. Ang kawatan magtatayo ng Quadcom pagkatapos sila mag-iimbestiga kunyari. Opo, Sir Jay, ibang topic naman. Kasi sa budget hearing po o sa budget briefing sa House of Representatives, napunaan ni Congressman Paulo Marcoleta ng Sagip Party List ang Presidential Communications Office dahil may bumulong daw sa kanya na nag-hire di umano ang PCO ng mga reactors at mga vloggers para mag-react sa mga post, magbigay ng positive na mga comment at positive reaction sa mga post kaugnay kay Pangulong Marcos Jr. Tinatanong niya, bakit hindi kayo nagpo-post ng mga achievements ng administrasyon? That way, mas easy nung paghikayat sa tao na may resulta talaga ang nasabing administrasyon. Sabi naman dito ni Secretary Dave Gomez, wala raw ganoon na reactors na hinahire at organic at totoong mga tao ang sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr. You've been in the business of communications for how many years? Anong tingin mo dito, Sir Jay? Una-una si Dave is a spin doctor, no? PR man yan. Siyempre hindi niya amin, pero matagal nang off record yan na mababa na nga yung number Dati 121 yan, yung vlogger na yan, na paid vlogger, naka-payroll sa iba't ibang ahensya under the PCO, no? Presidential Communication Office. PCO pa nung araw. At yung dating 500, ginawa na nilang 200 kasi nabulgar yan noon kaya nagbawas sila ng tao. Tapos pinapalabas nila na ito ay mga legitimate employee ng PCO. Kasi that's the only way to justify, no, sa post-audit ng COA, bakit binayaran si Tarpulano ng ganito. So sasabihin mo, siguro kung naka-payroll sila sa Philippine Broadcasting Service o Bureau of Broadcast, palalabasin nila mga RPA, mga radio producer announcer, no? O writers. Ganon din kung naka-payroll yan sila sa PIA, sa iba pang mga ahensya, National Printing Office. Marami kasing attached agency ang Philippine Presidential Communications Office. So, tama naman si Congressman Marcoleta, Paulo, no? Sa kanyang pagsasabi na ang problema lang siguro dyan, MJ, kung kaya walang masulat, walang mai-broadcast dahil walang nagawa, no? Kasi paano nga naman, paano nila, limbawa, how will they attack the issue on flood control? Pinagyabang na ng presidente, 5,500 yung tapos na, tapos may 2 years ago, tapos sabi niya may mga libo-libo pang ginagawa. Siyempre magtatanong, hindi naman pwedeng tanggapin hook, line, and sinker yung mga impormasyon na papakalat ng PCO, no? Kapareho ngayon,
paalis ang presidente. Siyempre, sasalsalin nila yan. Kukuha na naman, magaganyak ng investors. Wala pa nga yung investors eh. The whole month na naman, wala yung presidente. Pupunta ng after Cambodia. At saka, unang-una, anong gagawin niya sa Cambodia? Tinalo na nga tayo ng Cambodia unless mangungopia siya ng strategy paano pinaganda ng Cambodia yung pagpapatakbo ng gobyerno nila. Kaya tumataas yung kanilang turismo, tumataas yung trade and commerce nila. Pagkatapos, paano yung trade deficit between Cambodia and the other countries. Baka ganun, no? Baka anong tawag nito? Mangopya. Kasi tinalo tayo eh. Ang layo ng Cambodia sa Pilipinas nung araw. Pero ngayon tinatalo na tayo in practically all aspects, including investments from other countries into the heart of Cambodia. And then, pagkatapos niya, pupunta sa Amerika. Anong gagawin sa Amerika? Mag-i-speech lang ba siya sa United Nations? Or magkakaroon sila ng campaign, no? To hide something that the public must know. Dahil ang balita ko, September 2, kung di ako nagkakamali, MJ, ay lalabas na yung resulta ng isang drug testing na isinagawa sa sa ilang mga Pilipino na bumisita sa Southern California several months ago, no? To attend an event. At mukhang may lalabas na mga impormasyon which are detrimental to the state actors in the Philippines, MJ. Sir, pag-usapan natin yung level of awareness and level of participation ng mga Pilipino noon at ngayon sa panahon po ng modernong teknolohiya. Level of awareness. Nung panahon ng radyo at TV, kamusta ang awareness level ng mga Pilipino noon, sir? Kumpara ngayon, na abot kamay mo na impormasyon, nasa nasa kamay mo na. Andito na lahat ng mga balita. Alam mo, nung panahon ng tatay niya, no, para yung kiyambing na lang natin, panahon ng tatay niya, Ferdinand Edralin Marcos, no? Pinalakas nila yung government information machinery. At doon nga sumikat yung katagang development communication. Active. Meron kang PNA, Philippines News Agency, meron kang Bureau of Broadcast, ginawa from Apapari down to Hulo. Ay merong mga DPI radio noong araw, no? Yung Department of Public Information Radio under the Bureau of Broadcast dito sa Davao noon, DXRP. Kaya ako napasok dyan. Diyan ako nagtrabaho noon. Talagang yun, araw-araw the public is bombarded with activities of the government. Anong ginawa sa agriculture, yung Masaganang 99, Masaganang Maisan, yung Masaganang Bakahan. Marami silang Green Revolution. Tapos ganun din sa fisheries, no? Ganun din sa iba't ibang larangan ng buhay. Kaya yung tao na nagiging aware, maayos eh. Wala pang noon, wala pang mga vlogger, ha? Talagang talaga, information arm. Ngayon, nandyan pa rin yung mga facilities na yan, kumuha pa ng mga private vloggers, no? Tapos meron pang reactors, no? Yung supposed. Ang problema kahit sa reactor, pansinin mo, yung 200 reactors na sinusweldahan nila, para-pareho sinasabi nila. Kaya halata mo na talagang kinukumpas lang, no? Tapos ang reactor sila tiga-upak doon sa pumupuna sa gobyerno, hindi doon sa like ang kagandahan sana kung ang reactor, itong sinasabing bigas ganito ganyan, kami beneficiaryo, nakakuha na kami dito sa barangay ganito. Dapat ganoon para at least may encourage ng tao. So yan ang problema nang maglalagay ka ng mga tao na namumuno sa isang ahensya ng gobyerno na hindi alam, hindi arok yung damdamin ng ordinaryong masa.
Kasi nga they're acting ang actuations nila parang mga anong tawag ito, mga woke, no? Parang mga pasosyal. Pansinin mo lang kahit na si Claire Castro yung spokesman. Walang kaamor-amor sa masa, no? Parang atribida kaya talagang ang labas parang marites, parang chismosa lang, no? Na suplada, na palengkera. Kaya diyan kaya hindi sila effective. So kung tutusin, they have more facilities to use, no? Para may sambulat sa taong bayan ang mga ginagawang maganda ng gobyerno kung merong maganda. So ang problema mo lang talaga diyan, kung ikaw ang namumuno diyan, MJ, halimbawa, ipapalitan mo si Dave Gomez ba apelido nun, no? Yung PCO chief. Ano ibabalita mo kung wala namang ginawa? Alam nga, paano mo ibabalita ngayon? Example na lang, paano mo ibabalita maganda yung lumulutang ng kusa at sumusurrender yung Shabu sa Zambales at Bataan? Napakahirap, no? So, yan ang mga bagay na I don't know how they will twist, no? Para makumbinsi ang tao na talagang may ginagawang napakaganda ng gobyerno, ng administrasyon. Opo, dito naman sa level of participation ng mga Pilipino dati at Pilipino ngayon. Kasi noon, Sir Jay, talagang, kasi nga, walang social media. Kung nais mong makiusisa sa mga ganap, pupuntahan mo talaga yung mga pagtitipon. Pero ngayon, Sir Jay, alaws. Ang buwan kasi ngayon, hindi mo na pwedeng, hindi ka na pwedeng gumimik. Kasi with the advent of new media, no? Any social media platform, X, Facebook, Rumble, Instagram, TikTok, at kung ano-ano pa. Ang kalabang mo dyan, kumbaga, kung ikaw ang information officer ng gobyerno or actor ka sa information technology, ang kalaban mo 79 million Android holders. So paano mo bubulahin yung 79 million? Sabihin mo na, oy, maganda yung flood control project namin dito sa Digos City. Pagkatapos dito sa Digos City, merong 1 milyon na merong Android, pupuntahan yung lugar, wala namang maipakitang ganon. Subokya ka kaagad. So, yan ang dilema ng isang development communication officer in the government, in the how to inform and educate the public when they have more access to information, to reality, no? Talagang hindi mo pwedeng kahit na magpa-seminar pa sila sa PCO, sa Rappler at saka diyan sa yung ano pa yung isang fact checker, yung ha? Vera Files pala. Akala ko Pera Files. Vera Files. Yung Vera Files, no? Nagpa-seminar pa sila gumastos pa silang malaki dyan sa isang hotel sa Pasay City. Hindi mo na pwede kain. Kapareho niyan. Sasabihin mo kunyari, Congressman Chua ka, Joel Chua ng Manila. Ang dami ho natin pinagawang maganda sa Manila. Yung pala, you violated every small and big laws of the city and of the national government. Imagine mo magtatayo ka ng 4-story structure sa sidewalk ng tao. Violation yun. Oh. So, tapos bibili ka ng anong pangalan ito? Maglalaan ka ng pera, pambili ng pumping station, di naman pala umaandar yung pump. So, these are the things na verifiable kasi lahat ngayon na MJ. O halimbawa, kapareho niya, katatapos lang ng Timpopo dito sa Kidapawan. Talagang bumahan ng prutas, libre, kain. Talagang magpapakabusog ka. Sorry na lang, ha? Hindi ka nakarating dito. Kahapon yun, 2 days ago, 26. Hanggang kahapon, ang dami pa. Wala kayo. So, yung mga nakapunta rito, ang daming dumating. May galing Manila, may galing pa ng abroad. Talagang nakita nila, no? Yung katotohanan na bagamat marami pa rin prutas, hindi na kasing dami nung last year kasi ganoon naman sa agriculture pag maganda ang bunga ngayon, next year medyo bawas-bawas yung bunga.
Opo, Sir Jay, ano pong payo niyo sa ating mga kababayan? Lalo pa, alam mo naman, uso ngayon ang diversionary tactic, mga issue, mga smoke screen. Dahil ang tunay po na usapin na dapat tutukan at singilin ng taong bayan dahil umabot na po sa trillions of pesos ang threshold ng korupsyon sa Pilipinas is yung issue po ng flood control. Kinakailangan tuloy-tuloy ng pagiging anong tawag ito, vigilant, no? Hindi porke ang tawag ito, tatamarin na tayo. Kasi pagka hininto natin ang pagiging mulat dito at pagiging vigilant, magpapatuloy. Pinalalampas lang yan. Sasabihin ng yung mga duhapang sa gobyerno, ganun yun eh. Hayaan nyo silang mag-ingay. Bukas makalawa. Very short ang memory ng Pilipino. Pwede na naman tayo magnakaw. Di ba? Buti-buti nga ngayon, at least, nagiging uso ngayon yung salitang transparency and responsibility. At nakikita natin ngayon yung mga bagong miyembro ng Congress, ng House of Representatives, including those who did not vote for Mr. Martin Romualdez, na dating kapanalig nila, ay talagang nilalabas ito. Sa umpisa pa lang, nakita mo, hindi makagalaw si Congresswoman Epal, no? Yung chairman ng Appropriations Committee ngayon. Ang pangalan nun? Micaela Angela Swansing, no? Na binobola niya, sinasabi, hindi, wala tayong record niya. Hindi, may record yan. Kaya nagsalita si Congressman Toby Tiangco. Yung mga ganyan ay palatandaan at inspirasyon para sa tao na mas lalong maging masigasig sa kanilang pagbabantay at pagsasabi. Kasi ito, mag-ano ito itong mga nangyayari ngayon, unti-unti na nare-report, no? Kapareho yan, malay ba namin na ganun kalaki ang flood control budget na binigay dito sa lalawigan, no? Malalaman ngayon, saan ba yan? No? Tapos pupuntahan ng tao yan. I-report kung talagang maayos ba o binulsa lang, no? Kasi maraming ganyan lumalabas sa imagine mo bilyon nakakarinde, no? Mabuti sana kung ang binubulsa mga daang libo lang, pamalengke ni misis, pambili ng bag, no? Pang-shopping, hindi bilyones ang nawawala. Pag tinotal mo 1.4 trillion pesos. Diyos na mahabagin. Kung yan ay ginamit sa matino, ang dami na sanang, wala na sanang baha sa Metro Manila. Yes, sir. Yun lang sa Pampanga eh. Ilang milyon yun. Pagkatapos ngayon makikita mo, pati Bulacan, lalo ng Bulacan. Tapos, nakakatuwa pa itong na may style pa yung gobyerno na pagka na bibisto sila sa kanilang kalokohan, kapareho noon, nung in-announce natin na bumigay na, no? Yung Bustos Dam. Abay, pin-lockdown pa tayo ng Rappler. Hindi raw totoo. Kamukat-mukat mo, lubog na ang buong Bulacan. At ngayon, lumalabas nga na lahat ng mga flood control na ginawa sa Bulacan ay wala. No? Puro drawing, kumbaga. Kaya yung mga kababayan natin, dapat po, bantayan natin ng maigi. Diba? Wag tayong magpakampante. Pero sabi nga anong pangalan nito? Kinakailangan nating tutukan, inspire natin yung mga congressman kasi ay yung mga mambabatas natin, especially in the Senate, no? Dahil maganda yung mga nakikita nating development, like yung pati ngayon pa lang, this early, pag sinasabi na ng Senate President, pag hindi kayo tumalima dun sa Sampina, kaagad-agad maglalabas, hindi siya magdadalawang isip na pirmahan ng warrant of arrest, no? Against these people who are supposed to attend and shed light on the issue at hand, no? Kasi hindi naman kasi pwede, doon sa tanong mo doon sa kanina na reaction ni Trixie na bakit ina-announce, no? Siguro si Mr. Marcoleta wants a more transparent, or the Blue Ribbon Committee itself wants a more transparent, para hindi sabihin na
binibigla sila, no? Binibigyan sila sapat na pagkakataon para magtago, magtago para sumagot. Diyan sa mga issue na kanilang kinakaharap, MJ, Admar. Opo, maraming salamat Sir Jay. Baka masamit ka pa ng lalo sa umagang ito. Hindi, ako lang gusto ko lang manawagan na iparating kay Congressman Abante. Tama na sir yung kaartihan ninyo. Kasi may lumalabas na mag-iimbestiga daw sila doon sa anong pangalan, the extradition ng Amerika. Unang-una, mismong Secretary of Justice na nagsabi, wala siyang natatanggap na extradition request. Ito kasi pinaputok lang ito, MJ, para malihis nga yung issue sa usapan ng ng flood control But even if there is an extradition request, assuming na totoo itong pambobola ni Babes Romualdez, yung ambassador natin sa Washington, na kamag-anak din ni Speaker at saka ni Presidente, anong pangalan nito? Meron tayong umiiral na unang-una may kasong inaharap at dinidinig, nililitis ng Korte sa Pilipinas. Katunayan, yung mga iba pang, ang dami nilang kinukulapol na kaso kay Pastor Kibuloy at saka sa mga ibang opisyal ng SMNI at ng KOJC. Mabuti na lang, matitino pa yung mga nasa prosecutor's office natin, dinismiss. Kamakalawa lamang yung, yung isa pang kaso na anong tawag ito, sinampa against the President of SMNI, kay Doc Marlon Rosete at saka kay Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC. Ako'y, anong pangalan to? Kasi paano nila iimbestigahan? Isusumo nila yung State Department, yung DOJ, yung Justice Department Amerika, puro katarantaduhan itong naiisip ni Abante. Sir, ayusin mo muna dahil ilang araw lang mula ngayon matatanggal ka rin dyan bilang COMELEC selected Congressman of Manila dahil justice will prevail as usual, no? Tama na yung pagtatakip ninyo at ang imbestigahan mo siguro, Mr. Abante, yung sila Ortega, sila Adjong, bakit mas malaki yung kanilang naging flood control budget funding kaysa sa iyo? Yun ang unahin mo kasi ikaw ang pinakamaingay, ikaw ang pinakakontrabida sa lahat, pero kukunti lang na ibigay sa iyo, mas maraming binigay doon sa mga babakla-bakla na maiingay, no? Salamat po.